Ang sino mang walang espiritu ng Diyos sa kanyang puso ay hindi anak ng Diyos. Do not belong, sabi ng Bible. Hindi anak ng Diyos. Hindi pag-aari ni Jesus. Pag wala kang espiritu, banal na espiritu sa inyong puso, ibig sabihin, hindi pa kayo pag-aari ni Jesus. So, you see, yun po ang kaibahan ng may banal na espiritu at walang banal na espiritu. Kasi yung may espiritu ng Diyos sa ating puso, sa puso, ay naiiba na yung takbo ng isip. Ang isip ay nakatuon na sa kabutihan, sa pagsunod sa Panginoon, at hindi na sa mga bagay dito sa mundo. Hindi na sa mga bagay na, di ba, this world is full of pride, arrogance, mga payabangan, mga pagmamalaki, ayaw patalo, yung pakikipagkompetensya, yung mga ganong bagay na naglilid sa kawalang kapayapaan at katahimikan kasi laging kailangan may gustong patunayan na sa sariling lakas niya umaasa. Ano po? Sariling talino, sariling lakas, sariling diskarte. Yun ang kaibahan. Samantalang yung mga may banal na espiritu sa puso ay mapayapa, masaya, hindi natitibag ng problema kasi kasama natin ang Panginoon eh. Di ba nasa atin, may nagtuturo sa atin, may nagpo-comfort sa atin, may nagpapaalala. So yung mga problema natin, hindi natin solo, kaya tayo ay may kapayapaan, kaya tayo ay may buhay. Buhay tayo kasi hindi tayo namumuhay sa mga makamundong bagay. Buhay tayo kasi may relasyon tayo sa Diyos eh. Buhay tayo kasi masaya tayo. Diba? Yung problema normal, pero ang kaibahan natin na mga may nakatanggap ng banal na espiritu, hindi na tayo namumroblema, hindi na tayo nababother tulad ng mga nung hindi tumanggap sa Panginoon at walang gabay ng banal na espiritu. Kasi lagi silang worried, lagi silang nag-aalala, lagi silang takot, lagi silang may gustong patunayan, lagi silang may gustong habulin. Unlike pag ang banal na espiritu ang nananahan sa buhay mo, masaya ka, mapayapa ka. Ganun po yun. Kaya masarap kapag anak ka ng Diyos, masarap mamuhay kasama ng Panginoon. Pagpatuloy natin. For the sinful nature is always hostile to God. Anong ibig sabihin nito? Dahil ang sinful nature, yung mga makasalanang pita natin sa katawan ay laging hostile, kontra, agresibo, ayaw pahawak, rebelde sa Diyos. Diba? Hostile. It never did obey God's laws. Hindi nito sinusunod ang kautusan ng Diyos. And it never will. At hinding-hindi niya susundin. Dahil, yun ang nature niya eh. Kay Satan yun eh. Hostile siya sa Diyos. So yung mga sinful nature, di ba? Yung mga kasalanan na gawa ni Satan, ay kailanman hindi susunod sa Diyos. Kasi hindi siya sa Diyos eh. Kay Satan siya eh. Sa kalaban siya. Di po ba? That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. So, brothers and sisters in Christ and to all my viewers, narito po ang katotohanan that ang mga nadodominate pa ng sinful, yung mga taong under pa ng sinful nature, nakokontrol pa ng kasalanan, ay hinding-hindi kaluluguran ng Panginoon. Hindi malulugod ang Panginoon sa mga kasalanang ito.
'Di ba? That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. So mga hindi pa kaya talagang makontrol ang kanilang mga makasalanang pita, hindi nila nalulugod ang Panginoon. So, pray po tayo, brothers and sisters in Christ, na tayo ay makontrol ng banal na espiritu. Surrender yourselves to God. Surrender yourselves to God. Para ang banal na espiritu na ang magpukontrol sa ating mga isipan at puso. So, dear brothers and sisters in Christ, but you are not controlled by your sinful nature. So tayo po yon na may mga banal na espiritu. Ano po? We are no longer controlled by our sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. So yun na po yung sinasabi ko kanina, yung salitang if, di ba? So sabi dito, linawin natin ha, basahin natin ulit para maging katotohanan and eye-opening sa lahat. Sabi dito po, but you are not controlled by your sinful nature. Sino po yon? Tayo po na may mga banal na espiritu. Hindi na tayo nakokontrol ng makasalanang nature, mga kasalanang pag-iisip, damdamin, yun po yun. You are controlled by the Spirit. Kontrolado na tayo ng Espiritu ng Diyos. If, ito na po yun, if you have the Spirit of God living in you, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya, brothers and sisters in Christ, we can question ourselves now. Does the Spirit of God live in us? Does the Spirit of God live in you? So, tanungin niyo po yan, brothers and sisters in Christ. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Klaro po. Sabi niya, at binigyang diin to dito sa verse 9. Ano po? Binigyang diin, verse 9 nga ba? Tama. And remember, pakatandaan po daw natin that those na who do not have the Spirit of God, ang mga walang Espiritu ni Kristo na nananahan sa kanilang puso ay hindi pag-aari o hindi kaanib, hindi kapamilya ni Jesus. Hindi kapamilya, hindi kaanib. Do not belong to God at all. Diba? Klaro po. Napaka-importante po na matiyak natin na ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit, ay nasa atin. Pagkat malinaw pong sinabi dito na ang sino mang walang Espiritu ng Diyos sa kanyang puso ay hindi anak ng Diyos. Do not belong, sabi ng Bible. Hindi anak ng Diyos. Hindi pag-aari ni Jesus. Pag wala kang Espiritu, banal na Espiritu sa inyong puso, ibig sabihin, hindi pa kayo pag-aari ni Jesus.